Kain tayo guys. Meron ako ditong, ito yung dinner ko today. Tapos yung niluto ko kagabi na, longganisa. Ito pa rin yung pagkain ko ngayon. Kain tayo. Tapos mainit na rice. Mainit na rice. First time kong gumawa nito. Itong longganisa. Madali lang pala siyang gawin. Alam niyo guys, may chichika ako sa inyo. Alam niyo ba, more on yung employer dito sa Hong Kong, saka yung mga helper, mga Pinay, nagbabakbakan sila sa Facebook. Alam niyo kung bakit? Kung ano yung pinagmula noon. Kasi, yung grupo ng OFW dito, yung mga grupo, gusto magdagdag ng sahod ba, magtaas ng sahod. Instead na yung sahod is 5,100 every month, monthly. So ngayon, nire-request ng grupo ng mga helper na taasan ng gawing 6,000 something, 6,000 plus. So, maalma yung mga employer. Ayaw ng mga employer na dagdagan pa yung sahod kasi nga hindi na raw nila kakayanin yung magpasahod ng 6,000 plus. Tapos, so ngayon, nagdedebate sila sa Facebook hanggang ang mga pinag-uusapan na mga harsh word na yung mga salitang hindi nakaaya-aya ba. Hanggang sa pati yung presidente ng Pilipinas tatamay na. Pati yung bansang Pilipinas daw na super poor daw, ganun. So, ayun. Ayaw pumayag ng mga employer na dagdagan ng sahod kasi baka daw hindi na nila kakayanin. For me naman, naintindihan ko din naman yung mga employer kasi yung iba is mga worker lang din naman sila, hindi naman mga negosyante, mga businessman, yung mga rich ba. Yung mga rich na mga employer can mag-accept nila, okay sa kanila yun, yung magbayad ng 6,000 kasi afford nila yun. But the thing is, yung other na employer, na mga workers lang, na mga, siguro mga salary nila is medyo mababa. And then, yung, syempre, sa mahal ng mga bilihin dito, expenses dito sa Hong Kong. Tapos, yung mga salary nila, hindi naman ganun kataas, kalaki. Kasi, parang Pilipinas lang siya, di ba? May mayaman, may mahirap. Ganito din dito sa Hong Kong. May rich, may poor. And then, more on them, kasi dito, most of them, yung nagre-rent lang ng apartment. Hindi yung iba nagre-rent. Yung iba meron talaga silang sariling bahay. Yung iba kung walang paano ng government housing, so wala silang titiran. So nag-a-afford sila ng ganun na government housing estate. Hindi nila kaya sa private estate kasi nga mahal yung bayad monthly ba, yung rent ng bahay. So, kung yung employer, pares worker lang din, and then, hindi nga naman nila kakayanin, lalo na pagka may mga bata pa, may mga anak pa. Yun, understandable naman yun. Para sa akin, wala naman sa akin yun. Kung magtaas o wala naman akong problema daw. Kasi sa totoo lang, sa employer ko, may salary is above minimum, actually. Free ticket, 1 year. Back and forth sa Pilipinas, vacation. 1 year yun free ticket. And then they give me bonus also. And then they give me a birthday gift also. So, para sa yung salary na yun, hindi ko na siya ina-expect na, para sa akin, hindi ko na siya ina-expect na tumaas pa kasi yung salary ko is above minimum na dun sa nire-request nung sa akin, okay lang yun. Pero sa iba, syempre, kailangan din tumaas yung sahod, di ba?
Pero para sa akin, okay na ako dun sa sahod ko kasi hindi pa nire-request ng grupo na yun. May increase na yung salary ko ba. So, yun. Kahit pa paano, thankful pa rin ako sa employer ko dahil okay sila. Saka, hindi sila yung katulad ng iba ng mga employer na mga talagang kulang sa pagkain. Yung food allowance talaga. Can you imagine? How can you handle? You working 16 to 17 or 18 hours. Yung breakfast mo lang is 1 piece of bread. Yung lunch mo is noodles lang. Cup noodles. Instant noodles. Yung dinner mo, 3 pieces of vegetables. And then yung fish, sinasabi ng iba, yung head ng fish ang binibigay sa kanila ng employer. Tapos, yung meat, 3 pieces, 2 pieces ng meat ang ibibigay lang sa'yo. So, and then yung rice, ganyan kakonti lang. So, how can you, paano ka paano ma-recover yung tiyan mo doon? Diba? Kaya, yung iba, marami talaga nagreklamo. Dahil doon, sa food allowance, and then yung salary increase nga. So, doon sila nagbabakbakan. Hanggang sa dumating na minamaliit na talaga yung mga Pilipino. Sobrang harsh talaga ng mga sinasabi na nila doon sa yung bakbakan nila sa Facebook. Para sa akin, para sa akin yung ano ko lang, employer saka yung helper, parehas sila ng needs. Si helper, need ng work to earn the money. Si employer, need a helper so they can go outside to work, diba? So, parehas kailangan ng isa't isa. Kasi, if yung si employer, lalo na si madam, kung hindi siya mag-work sa trabaho, yung pinag-aralan niya, yung profession niya, hindi niya magagamit yun kung wala siyang helper, diba? So, kukuha siya ngayon ng helper. So, ngayon, yung kukuhanin niya, nangangailangan din ng kita. So, pares lang, diba? Pares lang na may pakinabangan sa isa't isa. So, para sa akin, respetuhan ba ng employer sa kanong helper lang nandun? Yung respect ba ang inaan ko lang? Kasi, more on, wala nang respeto ba? Hindi na wala nang respetuhan doon sa sa post nila sa Facebook. Talaga nagbabakbakan sila doon. Yung minsan matatawa na lang ako doon sa mga comment nila, tapos magpo-post na ganito ganyan yung Pilipina, tapos si helper ganun din, babakbakan din yung alam nyo, hindi na matatapos hanggat kasi wala namang panalo, walang nanalo, walang talo, walang nanalo dyan Saka sa helper naman, kahit pa paano, bigyan pa rin natin ng respect yung mga employer kasi employer pa din sila. Pero kung sa tingin natin talaga is yung minamaliit na tayo, yun pwede tayong umano doon. Pwede natin yung i-voice out din yung sa atin. Pero para sa akin, stop na. Kasi humahaba lang hanggang sa i-degrade ka na lang. 'Di ba? Kahit na sabihin mong college graduate ka, university graduate ka, ganito ganyan. Alam mo yung pag ma-attitude. Yun. Saka wag kalimutan yung yung nawawala na yung manners pa. Saka yung respeto. Kasi both side galit na pares ng galit, nag-aaway na. Mahirap din kasi nandito ay sa bansa nila. So, respeto na lang din. Para sa akin respeto na lang din. Kasi mga employer pa rin sila. Kailangan pa rin natin ng work. Kasi anytime nga naman, totoo naman yun. Anytime, pwede silang maghanap ng kapalit mo. Ganun din sa helper. Pwede din silang maghanap ng new employer. Both parehas naman. Kaya sa totoo lang, kung titignan mo, wala namang panalo, wala namang talo dun sa dalawang nagbabakbakan. Alam niyo yung Facebook ko, more on yung mga group ng employer, nakikita ko talaga. Tapos nag-aanuhan talaga yung mga helper sa yung mga
employer doon. Kaya sabi ko, hey, kaysa makisali ko sa kanila, manahimik na lang ako. Kasi kung tutuusin, lucky naman ako. Dahil yung employer ko is, ang salary ko is above minimum. May 1 year vacation ako. 14 days vacation. Yearly. Free ticket. Air ticket. And then, binibigyan pa ako ng bonus. And then, may ano pa ako. May pag-birthday gift pa sila. Diba? Kaya yun. Kaya, good luck na lang doon sa mga helper at employer. Sana magkaayos na ba? Sana magkaintindihan din sa huli. Kasi pares naman may kailangan. Kailangan ni employer ng helper. Kailangan ni helper ng employer. So, yun lang guys. Na-chika ko lang kasi nalulungkot ba ako? Kasi nga, nawawala na yung respeto ba sa both side. Tapos ngayon, madadamay ngayon yung mga matitino na na may mga mababait naman na employer, tapos may mga mababait din naman na helper. So ngayon, madadamay ngayon yung mga yun sa mga ganyang awayan at salitaan ng mga employer at helper. Kaya yun, para sa akin, sana mahinto na at sana magkaunawaan ba na pares naman may pangangailangan sa isa, diba? So yun lang guys, na-chika ko lang kasi talaga ako sa kanila, nagbabakbaka sa Facebook. Lahat ng yung notification ko puro employer helper. They arguing about the salary and about so many things na hanggang sa dumami hanggang sa nagkapatong-patong na hanggang sa humaba na lang ng humaba na wala nang ending. Pero sana ma-stop na. Kasi both they need si employer need a helper. Si helper of course need ng employer to earn the money. Both they wanted to earn the money, right? So for me, sana matapos na sila. Kasi kahit paano ako naman, yun, thankful pa rin ako kasi sa amo ko na sa food allowance naman, wala akong problema sa food allowance, no problem. Kasi I can eat any food sa bahay naman. They let me eat. They let me buy. So, I can eat. Sasabihin pa nila sa akin, ba't ayaw mong kumain ito? Kumain ka nito, gaganyan pa. Lalo yung amo kong lalaki, sasabihin pa sa akin, Rosa, you have to eat the fruits. Fruits is very healthy. Ganun. Eh, hindi niya alam, kumain na ako. Kaya yun lang guys. Na-chika ko lang. Sana maayos na yung ng mga employer at helper magkaroon ng peaceful ba para sa kanila. Kasi ako hindi naman ako ako nai-stress ba kasi ba ako na ba ako sa kanila na yung mga nababasa mo ba na hindi na maganda, hindi nakaaya-aya talaga, kumbaga hindi nakatanggap-tanggap yung salitaan nila. Kaya yun, so yun guys, back to kain tayo. Na-check ko lang sa inyo kasi nga yun yung topic sa topic ngayon sa Facebook. Talaga namang nagbabakbaka sila sa Facebook ngayon. So paano ba yan guys? Thank you for watching.